Bukas na maganap ang isang malaking trahedya sa mundo at sa Pilipinas. Binalot ng kadaliman ng pandemya ang buong mundo. Isa sa nabiktima nito ay ang aking mga magulang na sa aking paglaki ay bahagi nila ang kanilang kanlus-lunos na karanasan sa bansa. Kaya halika, samahan mo ko. Balikan natin ang taong 2020 na nagpahirap sa mga Pilipino. Hanggang Kapitol, Luzon, Visayas at Mindanao. May 5,000 na ang mga pamilyang iniligtas sa pagtutok at pagbuka ng amo, usok at lawa na bukang taas. I'm breathing in the chemicals. Bagyong Ulysses, bagyong Loli, at sa bagyong sa buong mundo ngayong taon. Ito ang coronavirus. Sorry, 300 plus deaths so far. Right. And countries, how many? 24? Look at your hand counting. I'll begin tonight with a disturbing milestone in this coronavirus pandemic. The death toll in this country surpassing 20,000. That includes more than 2,000 lives lost in the last 24 hours. America's deadliest day yet. 783 deaths in New York alone. This latest surge pushing the U.S. total beyond hard-hit Italy after already overtaking Spain. Now the deadliest nation in confirmed COVID-19 fatalities. Sometimes I live under the moon. I thank God I'm breathing. And then I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. In my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll turn around. We go my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more, there'll be no more, and our children will pray. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher, be the champion, take the field and unify us. Binago ng pandemya ang pamamaraan, walang harapang klase, kundi online, modular ang mga leksyon na di kaya'y sa radyo at telebisyon ang turuan. Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi po ako makakapasok sa online class natin. Wala po kasi kaming internet sa bahay. Sa totoo lang, wala rin po kaming bahay. Nangungupahan lang po kami. Noong nag-lockdown po kasi, nawalan kami ng pambayad, pero hindi po sila makaintindi. Wala rin po akong cellphone, ma'am. Ang meron lang po ako ay yung mga librong pinauwi nyo sa amin. Nasa anong pahina na po kayo? Ma'am, sasagutan ko na lang po lahat para lang sigurado ako na hindi makuhuli. Hindi na po magre-recess kasi wala rin namang pambili.
Ako si Manuel de la Cruz, 18 taong gulang. Isang simpleng student sa sobrang depresyon, hindi ko kinaya sa kasi. Dahil sa module na di nakatapos, sariling buhay ko na lang ang tinakas. Ito ang hiling ng pamilya na mag-inang malapit ang binaril ng kapitbahay nilang pulis. Di siyang pinatay habang nakakakita. Bulok na ang sistema, hindi na hinisip kung wala ang pera. Ang pulis ang balita. Kasalanan mo raw kapag namatay ka na mahirap, pero mas kasalanan siguro kapag kaya mo naman pero hindi mo pa rin piniling tumulong sa mga mahihirap. Mas mahirap mamatay ng dila kaysa pikit. At sa iyong lumalaban hanggang ngayon, salamat dahil hindi ka sumuko. Hindi man alam ng iba yung mga sarili mong pagsubok. Nakikita na maging Diyos ang iyong puso. Ikaw, alalahanin mo na hindi ka lang basta lumalaban. Nagtatanim ka rin ngayon ng kwento ng katapangan na bukas pwedeng anihin ng kabataan Pilipinas. Kaya natin to. Pilipino tayo hanggang dulo. Saludo. Pero